Mga mahal na kapatid, tayo po ay sumasampalataya na kinakasangkapan ng Panginoon Diyos ang ating mga pagtitipong tulad nito upang ang mga aral niya na sandigan ng tunay nating pananampalataya at pagkaiglesia ni Kristo ay patuloy nating matanggap at maipaalala sa atin. Ang leksyong pag-aaralan natin ay bahagi pa rin ng pangunahing mga aral o doktrina na sinasampalatayanan nating mga iglesia ni Kristo. Diyan na tayo sa paksa ng ating leksyon. Basahin natin. Hinulaan ng Biblia ang pagtalikod sa tunay na pananampalataya ng iglesia ni Kristo noong unang siglo. Napag-aralan natin noong nakaraan na narito pa ang Panginoong Hesukristo sa lupa ay naitatagnan niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia ni Kristo noong unang siglo. Noong umakyat na siya sa langit, iniwan niya ang iglesia sa pamamahala ng mga apostol. Ito ay lumaganap sa dako ng mga Hudyo at mga Hintil. Subalit, ang iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo at pinamahalaan ng mga apostol noong unang siglo ay hindi nagpatuloy sa pag-iral pagkamatay ng mga apostol. Bakit? Ano nangyari sa iglesia ni Kristo noong unang siglo? Ito ang pag-aaralan natin ngayon at sa susunod pang mga pagtitipon natin. Diyan tayo sa unang bilang. Ayon sa hula o paunang pahayag ng Panginoong Hesukristo, ano ang mangyayari sa iglesyang itinayo niya noong unang siglo? Basahin natin ang sagot. Ang mga kaanib ay ililigaw o dadayain. Nakasulat yan sa Mateo 24:4. Sabi ng Panginoong Kristo ron, magsipag-ingat kayo, baka kayo ay mailigaw nino man. Sa makatwid, may paunang pahayag. Ang Panginoong Kristo sa kanyang iglesia ng pagkaligaw o ito ay madadaya. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Gaano karaming mga kaanib ang maliligaw o madadaya? Ito sagot. Babangon ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami. Ipinagpauna ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad na merong babangong mga bulaang propeta. Hindi lang ilan, marami. Anong ibubunga nun? Pagkaligaw. Hindi lang konti ang maliligaw, kundi ang sabi, marami. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang katumbas ng ang mga kaanib sa unang iglesia ni Kristo ay ililigaw? Basahin natin ang sagot. Itatalikod sila mula sa tunay na pananampalataya. Kaya pala, maliligaw ang mga kaanib sa unang iglesia sapagkat yung mga bulaang propeta, itatalikod sila sa tunay na pananampalataya. Kaya nga tinawag silang bulaang propeta. Katumbas ng sinungaling. Hindi tunay na mangangaral na galing sa Diyos at sa Panginoong Heso Kristo. Ang ituturo, hindi na yung aral na tinanggap sa Panginoong Kristo at sa mga apostol. Kaya no ibubunga nun sa mga kaanib, matatalikod sila sa tunay na pananampalataya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Paano itatalikod ng babangong mga bulaang propeta ang mga kaanib sa unang iglesia ni Kristo mula sa tunay na pananampalataya? Ito sagot. Pasusunurin sila sa mga aral ng mga demonyo. Ang dalawa sa mga aral ng mga demonyo ay ipagbabawal ang pag-aasawa
at ipag-uutos na lumayo sa pagkain ng lamangkati o karne. Nakasulat din sa Biblia yan. Sa unang Timoteo 4:1 at 3, ang nagpauna naman na pahayag na yan o humula ay ang mga apostol. Kaya matatalikod sa pananampalataya ang maraming mga alagad sapagkat yung mga bumangong mula ang propeta, pasusunurin ang mga kaanib hindi sa aral ng Diyos, hindi sa tinanggap nilang aral sa Panginoong Kristo at sa mga apostol, kundi aral ng mga demonyo o aral ng dyablo at ng mga kasangkapan niya. Ano ba ang ibinibigay ng Biblia na dalawa sa aral ng mga demonyo dito sa talatang pinagkunan natin ng sagot sa bahaging ito? Una, ipagbabawal ang pag-aasawa. Ikalawa, ipag-uutos na lumayo sa lamangkati o sa pagkain ng karne. Ang mga demonyo, espiritu, ang kalagayan, hindi makikita. Kaya gagamit sila ng mga tao bilang kasangkapan sa pagtuturo ng kanilang pinakaaral. Kaya, pagka nakasumpong tayo ng mga mangangaral, ng relihiyon, na ang itinataguyod ay bawal mag-asawa, bawal kumain ng lamangkati o karne, sila ang kinatuparan ng pagtalikod na ito sa tunay na pananampalataya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Sino ang nagtataguyod ng mga aral ng mga demonyo? Ang sagot, ang Iglesia Katolika. Ang mga pari ay pinagbawalang mag-asawa pagkatapos na sila'y maordenan. At ang mga Katoliko o ang mga kaanib sa Iglesia Katolika ay inutusang mangilin o lumayo sa pagkain ng karne kung Biyernes. Nakasulat yan sa Aklat Katoliko na ang pamagat ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Mga kapatid, yung pag-aasawa, sino ba ang nagtatag? Ang Diyos mismo. Nung lalangin niya si Adan at Eva, ay bago sila pagsamahin, binasbasan muna. Katumbas ng ikinasal. Kaya hindi aral ng Diyos yung pagbabawal ng pag-aasawa. Sino ang nagbigay sa tao ng karne para kainin? Ang Diyos din. Mula sa panahon ni Noe, sinabi ng Diyos, makakakain ka ng anumang hayop, mga ibon. Sa makatuwid ay ipinakain ng Diyos yung lamangkati o karne. Pero sa Iglesia Katolika, merong mga araw na bawal kumain ng lamangkati o karne. Lalo na yung mga Biyernes ng Kwaresma o nung tinatawag na Lenten season. Bawat Biyernes, bawal sa mga Katoliko na kumain ng karne. Mga kapatid, hindi natin tinutuligsa, hindi natin inaakusahan ang Iglesia Katolika at ang mga Katoliko. Itong pinag-aaralan natin, ito ay katuparan ng mga hula na ipinagpauna ng ating Panginoong Kristo at ng mga apostol tungkol sa mangyayari sa Iglesia ni Kristo. Tandaan natin, noong ang Panginoong Kristo ay narito sa lupa, nagtatag siya ng Iglesia. Sabi niya kay Apostol Pedro, sa ibabaw ng batong ito, na ang tinutukoy ay ang kanyang sarili, itatayo ko ang aking Iglesia. Sa makatwid, may ipinayong Iglesia, ang Panginoong Kristo. Ano nga ang pangalan ng Iglesia ngayon? Iglesia ni Kristo. Na nang ituro ng mga apostol, itinuro nila isa lang ang Iglesia.
Ano ba ibig sabihin ng iglesia? Katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya tinawag na iglesia ni Kristo, ang uli si Kristo, ang mga kaanib bilang katawan, isang taong bago sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi nga natin kinamulatan yun. Hindi nga natin kinagisnan yun. Bakit? Sapagkat natalikod. Hindi na nakarating sa panahon natin yung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Kristo, kundi ang kinamulatan na natin yung iglesyang natalikod. Naging iglesia katolika, apostolika romana, yung iglesia ni Kristo. Bakit nagkaganon? Dahil bumangon ang mga bulaang propeta pagkamatay ng mga apostol. Ang totoo, mula pa lang doon sa mga katuwang ng mga apostol sa pamamahala sa iglesia, mula sa kanila, may bumangon ng mga bulaang propeta. Pagkamatay ng mga apostol, nagturo na ng iba't ibang aral. Na ang isa nga dyan, yung pagbabawal ng pag-aasawa, yung pagbabawal ng pagkain ng lamangkate o karne. Yan tayo sa kasunod na bilang. Paano ipinakilala ng Panginoong Hesukristo ang mga bulaang propeta na magtatalikod sa unang iglesia ni Kristo? Ito sagot, sila ay nakadamit tupa. Subalit, sa loob ay mga lobo o asong gubat na maninila. Makikilala ba ang mga bulaang propeta? Makikilala sa kanilang pananamit. Meron silang tinularan. Sino ang kanilang tinularan? Yung binabanggit ng Biblia na tupa. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ibig sabihin na ang mga bulaang propeta na itinulad sa lobong maninila ay nakadamit tupa? Sino ba ang tupa? Na ang pananamit niya ay tutularan ng mga bulaang propeta. Ito sagot. Si Kristo ang kordero ng Diyos o tupa na ang damit niya ay tutularan ng mga bulaang propeta. Kaya pagka nakakita tayo ng mga mangangaral na tumulad sa pananamit ng Panginoong Hesukristo, sila ang tinutukoy na bulaang propeta na nagligaw o nagtalikod sa unang iglesia. Yan tayo sa kasunod na bilang. Sinong tumulad sa pananamit ng ating Panginoong Kristo? Ito sagot. Ang pananamit ng paring nagmimisa ay nakakatulad ng pananamit ni Kristo. Nakasulat yan sa Aklat Katoliko na pinamagatang ang Katisismo. Sa makatwid, ang mga pare, ang tinutukoy na mga bulaang propet. Masakit yun. Hindi matanggap yun ng mga kababayan nating mga Katoliko. At tayo man, nung una, hindi natin matanggap yun. Pero naawa ang Diyos para ipaunawa sa atin ang katotohanan. Masakit man, pero yun ang totoo na nangyari sa unang iglesia ni Kristo. Kaya ang kinamulatan ng marami ay ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana na pinangungunahan ng Papa at ng mga pare sa loob ng Iglesia Katolika. Yan tayo sa kasunod na bilang. Bukod sa magtuturo ng mga aral ng demonyo at tutulad sa pananamit ng ating Panginoong Kristo, ano pa? Ang ikakikilala sa magtatalikod sa unang iglesia ni Kristo. Ito sagot. Sumalangsang sa utos ng Diyos na ang katumbas ay nagmataas at nakipantay sa Diyos. Nakasulat yan sa 2 Tesalonica
2:3 hanggang 4. Hula ito ni Apostol Pablo tungkol sa magtatalikod pagdating ng pagtaliwakas o ng pagtalikod. Merong sasalangsang sa utos ng Diyos na ang katumbas magmamataas, makikipantay sa Diyos. Maraming utos o pagbabawal ang Diyos na pagka nilabag ng tao, hindi nangangahulugang nakikipantay siya o nagmamataas siya. Pero merong utos na nilabag ang mga tagapanguna sa Iglesia Katolika na ang katumbas, nagmataas sila at nakipantay sa Diyos. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong utos ng Diyos ang sinalangsang ng mga kasangkapan ng Diablo na nagpapatunay na sila ay nagmataas at nakipantay sa Diyos? Ito sagot. Ang utos na huwag patawag na ama ng kaluluwa dito sa lupa. Sapagkat ang ama lamang na nasa langit, ang ama ng kaluluwa. Nakasulat yan sa Mateo 23:9 at Ezekiel 18:4. Sabi ng Panginoong Kristo, huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino ang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama. Siya na nasa langit. Ang ama na nasa langit ay ama ng ating kaluluwa. Siya ang lumalang sa lahat ng tao. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kaluluwa. Kaya siya lang ang dapat tawaging ama. Yun ang kahulugan ng ama pinagmulan. Siya ang lumalang. Kaya, sino mang nagpatawag ng ama na katulad ng pagkaama ng Diyos na nasa langit, sila yung nagtalikod. Sila yung mga bulaang propeta. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Sino ang mga sumalangsang sa utos na ito ng Diyos at nagpakilala na sila man ay ama ng kaluluwa? Yan tayo sa sagot. Basahin natin. Ang Papa ng Iglesia Katolika na pinakamataas daw na ama ng kaluluwa dito sa lupa at lahat ng mga paring Katoliko na mga ama rin daw ng kaluluwa. Mababasa rin yan sa isang aklat Katoliko, pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante. Sa makatuwid, yung mga nangangasiwa, yung mga namamahala sa iglesyang kinamulatan ng marami sa Iglesia Katolika, sila yung katuparan ng hula ng Biblia na mangyayari sa unang iglesia, babangong mga bulaang propeta, nakadamit tupa, mangangaral ng mga aral ng demonyo, itataas ang kanilang sarili, makikipantay sa Diyos. Lahat ng iyon natupad sa Iglesia Katolika. Kaya, kung merong makakarinig ng pagtuturong ito na kabilang sa Iglesia Katolika, mga debotong Katoliko, mahal na mahal ang kanilang pagkakatoliko, hindi po namin kayo inaatake. Hindi kami naninira, kundi ang pinag-aaralan lang natin yung katotohanan. Ano ba talaga nangyari? Bakit hindi natin kinamulatan ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Kristo? Ang totoo, itong leksyong ito ay may karugtong pa. Mga katunayan pa, mga patotoo pa na ang Iglesia Katolika ang katuparan ng pagtalikod ng unang Iglesia ni Cristo sa tunay na pananampalataya. Pag-aaralan natin sa susunod yun. At susunod pa sa mga aralin, yung bakit merong Iglesia ni Cristo ngayon sa mga huling araw na ito. Bakit kailangan natin ng Iglesia ni Cristo? Bakit kailangan umalis tayo, lumabas sa Iglesia Katolika at sa mga maling relihiyong
nakatatag sa mundo. Lahat ng iyon ay tatalakayin sa mga susunod nating mga pagsamba. Sana mga kapatid, itong pinag-aralan natin lalong magpatibay sa ating pananampalataya na ang tunay na iglesia ay ang iglesia ni Kristo. Kung ano man ang nangyari noon at nangyayari ngayon, mga kapatid, manatili tayo na sumasampalataya na ang tunay na iglesia ay ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang maglalapit ng tao sa Diyos, hindi lamang para maisagawa ang marapat ang tunay na paglilingkod, kundi ang pagtatamo ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Bago tayo manalangin ay basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon. Hinulaan ng Biblia ang pagtalikod sa tunay na pananampalataya ng Iglesia ni Kristo noong unang siglo. Tumayo kayo mga kapatid, tayo mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Kinakasangkapan mo pa ang mga pagtitipon namin tulad nito para ang mga dalisay na mga aral mo ay patuloy na dumaloy sa amin, marinig namin, magpaalala sa amin ng mga katotohanang itinuro ng iyong sugo at ng naunang namahala para anuman ang mangyari, huwag kaming bumitiw sa tunay naming pananampalataya. Salamat Ama, tinawag mo kami sa iglesia. Nung una, mali rin ang aming pananampalataya. Taglay namin ang pananampalataya ng kinamulatang relihiyon. Subalit dahil sa pagkasangkapan mo kay kapatid na Felix Manalo, nabuksan ang aming puso't isipan sa iyong dakilang at dalisay na mga aral na siya ngayong gumagabay sa amin sa aming pamumuhay at paglilingkod. Ang hiling namin, patatagin mo pa ang aming pananampalataya. Anumang pagsubok pa ang maranasan namin, gaano man dumami pa ang mga bulaang mga mangangaral na naglipa na sa mundo, manghawak po kami sa iyong mga dalisay na mga aral. Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa iyo dahil sa iyong mahalagang dugo, natubos kami sa aming mga kasalanan, napatawad kami at nagkaroon ng karapatang maglingkod sa iyo at sa Ama. Ang hiling namin, patibayin mo pa ang aming pananampalataya sa aming pagka-iglesia ni Kristo. Kung dumadaan man ang iyong bayan sa malaking pagsubok, sumasampalataya kami, yun ay para madalisay ang aming pananampalataya. Ama, sumasampalataya kaming dininig mo ang aming panalangin. Pinagpala mo ang mga anak namin, ang buo naming sambahayan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.